Hi everyone, welcome again to my YouTube channel. This is Crypto Chum Trader. Sobrang tagal kong walang turo, 'di ba, or upload sa YouTube. So, try kong habulin yung mga lesson na pinapasok ko na visuals. I-explain ko pa rin dito sa recording para sa mga gusto ng lively na session. So, dito tayo sa confirmation and i-explain ko sa inyo to ng malinaw, malinaw pa sa alam niyo na yon. So, let's make this quick. Let's go. 1 hour, okay? So, i-explain ko muna yung confirmation bago tayo tumalon dito. Ang dami ko na naman sasabihin. Sa confirmation kasi, it adds to your confidence. Okay? Magiging confident ka sa trade mo pag sobrang dami mong confirmation and naiintindihan mo talaga yung galaw ng market. That's confirmation. Pero take note, hindi porket marami kang confirmation is sure ka na sa trade mo magwo-work. Kasi dati tinry ko yung mga 6 confirmation, lahat lahat check. Pero wala namang probability sa market or walang certainty. Lahat 'to probability, baliktad pa yung nasabi ko, 'di ba? So gano'n. Nire-refine lang natin yung confirmation natin para 'to sa systematic approach sa market and at least aware tayo sa puwedeng mangyari. So, dahil diyan, punta na tayo dito. 1 hour yung structure ng market. Dito sa 1 hour, 'pag basic yung trading mo, usually maglilimit ka na diyan sa order block. So, yan yung POI mo or point of interest. POI mo, ibig sabihin point of interest, dito ka interesado mag-trade. Since dito ka na interesado mag-trade, ang confirmation na need mo lang diyan is candle hammer. So, dun sa post, binigyan ko kayo ng dalawang scenario ng entry dito. Isa is yung after niyang ma-create yung hammer, pwede ka dito pumasok sa body, tas SL mo dito, then targetin mo is itong high. Okay, or itong body din, body to body. Yan yung 1 hour lang, hindi ka na bumaba ng lower time frame. So gets? Ngayon, conservative yon kasi inantay mo yung hammer or confirmatory, yung entry mo. Pero 'pag ikaw naman ay aggressive, nakalimit ka na agad dito. Eh, yung SL mo nandito. Sa ilalim ng order block. And same lang din yung target, okay? So, I hope na-gets niyo yon. Dalawa na kaagad entry niyo dun, ha. Um, Tumapik agad sa OB, may entry ka na dito nakalimit or after nung hammer, dun 1 hour. No need to go down sa lower time frame kasi basic lang naman yung entry mo, okay? Next picture. For this picture, bumaba tayo ng 15 minutes which is same pa rin naman yung order block. Ang mangyayari lang kasi dito sa tuwing bumababa ka ng lower time frame, mas marami kang nakikita na um, confluences. Let's say itong order block, may 1 hour ka na, may 15 minutes OB ka pa. So, same scenario, POI mo, order block entry. Then yung confirmation mo, candle hammer pa din. Pero apply natin yung first na natutunan natin. Pwede kang mag-limit dito sa 15 minutes, SL mo sa OB, which is malaki-laking RR yan. Or antayin mo matapos yung hammer, tapos mag-entry ka sa closing nito, tapos SL mo dito, same pa lang din. Okay? Mas lesser RR. Yon ay apat na yung klase ng entry mo. Okay? Yung 1 hour before and after ng hammer. Then yung 15 minutes before and after hammer. Yun lang yon. Okay? Order block entry, then candle hammer. Ang bilis ko magsalita eh, no? So I hope na gets nyo. May tanong ba kayo? Siyempre hindi kayo makakatanong kasi recorded to. Next picture. 15 minutes. Same POI, order block entry, pero yung this time, confirmation mo is liquidity sweep. Hindi na tayo nag-base sa hammer. Nag-base tayo sa liquidity sweep. And ito yung liquidity sweep. Dito sinasabi na nung 1 hour tayo sa OB, hindi ka papakitaan ng liquidity sweep. Hammer lang yung binigay niya sa'yo. Okay? Pero this time, mas clean yung liquidity sweep dito sa 15 minutes. Mas makikita mo siya. Kasi dito sa 1 hour, i-compare ko sa inyo, yan, tumapik lang sila sa order block. Wala ka kasing basis dito ng 15 minutes OB. Kaya magmumukha lang siyang single tap. Pero dahil dito sa 15 minutes, mas clear na nag-react siya sa 1 hour, umakyat, then bumalik sa 15 minutes. Makikita mo yung pagka-sweep ng liquidity. Okay?
So, 5 na agad yung confirmation mo, before and after hammer ng 1 hour, before and after, ah, hammer ng 15 minutes, then liquidity sweep sa 15 minutes. Okay. So, I hope clear. Napa-process nyo pa ba? Nage-gets nyo pa ba? Okay, so liquidity sweep. That is why 'pag merong ganyan na tumama sa order block, hindi ka agad papasok kasi yung risk ng limit. Kung nag-limit ka diyan ta's yung SL mo nandito, hindi ka agad papasok. Next picture. Labas na tayo sa order block, mag-iba tayo ng POI tsaka confirmation. Yan, tama. O 15 minutes. Same lang yan, Ito yung kanina, then ito na yung bago. So yung baba yan yung order block na tumama kanina. So this time, Fibonacci yung ginamit natin. That's our POI, Fibonacci entry. Okay? Then yung confirmation natin is 0.618 golden ratio. 'Pag ito lang yung inaaral mo, Fibonacci entry and 0.618 golden ratio, hindi ka dapat pumapasok sa 0.382, sa 0.5 or sa 0.786 kasi nga ito yung inaaral mo. Golden ratio lang ng 0.618. So dahil tumama dito and magandang example 'to na nasa 0.618 siya, dito mo hahanapin yung confirmation. So, ano yung confirmation natin kanina? Pwede natin gamitin yung hammer, which is nakita natin dito yung hammer. Pwede ka rin pumasok diyan ng before or after ng hammer confirmation, okay? So, what do you mean before and after? Let's say andito pa lang si price, hindi pa bumababa. Nakalimit ka na dito sa 0.618. Yun yung aggressive. Nag-aantay ka na. Pero kung gusto mo yung confirmatory, aantayin mo muna matapos si hammer, mag-create sa 0.618, tsaka ka papasok. Then yung SL mo, hindi na sa 0.786, dito na sa ilalim palagi ng hammer. So, yun yung confirmatory. Then, makikita mo dito sa market na to, nagamit natin yung hammer sa POI ng Fibonacci entry at nagamit natin sa 1 hour, nagamit din natin sa 15 minutes. So, isa siya sa confirmation na pwede nating magamit. 'Di ba? Nag-iba yung POI pero same yung confirmation na hinanap natin. So, okay. Target siya dito sa take profit. Ngayon, babain natin 'to sa lower time frame kung gusto natin ma-refine pa yung entry. Okay. This one, 1 minute. Yung red box na yun kanina nakita nyo, nandito na tayo sa loob. 1 minute. Disclaimer, I don't advise na bumaba ka dito kasi nakita mo yung noise dito and yung kalat ng market. 'Pag nahihirapan ka dito, 'wag ka munang bumaba sa lower time frame. 5 minutes ka muna pataas or 15 minutes pataas. Bilis ko magsalita 'no. Para hindi kayo ma-bored kasi nakakaantok ako magturo, 'di ba? Malambing. So napapansin mo dito sa market na 'to, hindi na niya inoffer yung hammer. Gets? Nung previous na inaral natin sa order block, biruin mo nare-recall ko pa rin, may hammer siya sa 1 hour, may hammer pa siya sa 15 minutes. This time hindi mo na nakita yung hammer. Yung hammer na nakikita mo, eto na siya ngayon, nagmumukha siyang evening star. Okay, yan yung formation niya. Pero hindi ka na diyan magfo-focus. Magfo-focus ka dito sa 1 minute. Okay, ano yung nakikita mo? So for me, ito yung nakita ko, which is trendline breakout. Ngayon, kanina, ang confirmation natin is yung 0.618 tsaka yung hammer. This time, mas specific na tayo kasi nasa 1 minute na. Fibonacci entry natin yung POI and specific sa 0.618. Now, ang confirmation natin is trendline breakout. Yan. Nakakita ko ng trendline dyan and nag-breakout siya. Kahit yung trendline is pa ganito, nasa baba, and pataas to, breakout pa din siya. Okay? Kahit ito yung trendline mo, resistance, breakout pa rin siya. Makakapasok ka dito as polarity. So, marami kang makikita. Kaya hindi ibig sabihin na ito yung picture na pinakita ko sa inyo is ito na yung gagawin nyo sa market at hahanapin nyo na yung Fibonacci 0.618, confirmation ng trendline breakout. Kasi pwedeng makakita ka ng same scenario pero walang structure dito. Ang makikita mo supply and demand. Ang makikita mo bullish flag or ascending triangle. Kaya tinuturo ko sa inyo yung concept kasi
yung market hindi ka niya bibigyan ng same scenario or example ng pinakita ko. Kaya matatanggal yung confusion mo, 'di ba? 'Pag nanonood ka ang linaw, walang break, walang pause yung salita. Wait lang, inhale, exhale. Okay, game. What I mean is 'pag nanonood kayo, clear niyong naiintindihan. Pero 'pag sa market na nalilito kayo. That's because hindi naman nagbibigay si market ng same senaryong example. Puwede magbigay sila nito pero walang ganito. Puwede nagbigay sila nito tapos bumaba yung market. Gets niyo? Kaya kayo nahihirapan. Kaya kailangan ng mapulot niyo yung concept para kahit mawala ako, ah, kahit mawala ako, ah matututunan niyo pa rin humanap ng confirmation kasi concept yung natutunan mo, hindi yung specific na trendline breakout, Fibonacci entry, and so on. Okay, yung method. Next, breakout, trendline breakout, dun siya pumasok. Pagka-breakout nitong candle, okay, 1 minute 'yan. Ngayon 'pag nilagay mo yung SL mo dito, ang laki ng profit mo diyan. Kasi dito pa lang nag-confirm ka, biruin mo, diyan ka pumasok ng entry, kahit inilagay mo dito yung SL mo, ang target mo is etong nasa taas, yung zero. Kumbaga dito pa lang nakapasok ka na. Unlike sa 15 minutes, yung SL natin nandito sa 0.786, malayo. So mako-compare mo 'yan 'pag pumasok ka ng 15 minutes na nandito yung SL ta's target mo 'tong zero, yung risk reward niyan at saka 'pag nandito ka sa 1 minute at nakuha mo 'tong confirmation. So again, bababa ka lang dito sa 1 minute 'pag tumama na siya sa 0.618 and hanapin mo yung confirmation. Again, hindi mo ipipilit yung confirmation. Ipapakita sa'yo ng market kung confirm na yung bullish. What if bumaba 'to ng bumaba at tinamaan yung 0.786? Cancel agad yung trade kasi ang goal mo tumama siya sa 0.618 para mag-proceed yung long entry. Bow. Next, for the last picture. So yung pinakita ko sa inyo, yung eto, yan yung kanina sa order block, and eto naman sa Fibonacci, eto na siya sa bigger picture, 1 hour. Isang malaki siyang ganyan. So yung inaral natin is eto yon. Biruin mo sa 1 hour 'to, ang confirmation dito is 1 hour and 15 minutes candle hammer, puwede kang pumasok sa before and after. Sa 15 minutes may makikita ka liquidity sweep kung papasukin mo 'yan. Oh, so imagine 'pag ako nakakita ng structure dito sa support at nakita ko 'tong trendline ta's ganito yung structure, in a snap alam ko na yung puwedeng confirmation sa lower time frame. Bago ko pa 'yan ibaba sa lower time frame, nabasa ko na yung structure. May 15 minutes liquidity sweep 'yan ta's puwede kong pasukin 'yan sa candle. So 'yan yung POI, support and resistance. So nasa support tayo ngayon. Ang confirmation marami. So next, dito, bago ko pa 'to babain sa 15 minutes, alam ko na na meron 'tong 0.618 golden ratio. Alam ko na rin na 'pag yung golden ratio na yun sa 15 minutes binaba ko sa 1 minute, makakakita ako ng trendline breakout. Kasi ganito yung structure niya, 'yan yung structure niya. Candle math kasi 'to, combination lang 'yan ng lower time frame, pati ito combination lang 'yan ng lower time frame. Nai-imagine mo yung order block dito na tumama sa 1 hour, tapos ni-refine mo ng 15 minutes ta's tumama yung candle dito ng 15 minutes, specifically hammer, tapos nag-react siya sa 1 hour bumaba tapos puwede kang pumasok dito and targetin mo yung taas na yon, mababasa mo siya. Ngayon eto naman yung ipapa-refine ko sa inyo. Tell me what confirmation do you see for this? So ano 'to, I think Fartcoin, bakit hindi ko ba sinama? Dapat pala sinama ko 'no, para naaral niyo, pero alam ko Fartcoin 'to, eh. Wait, confirm ko. Anyways, no need na. So 'yan, um 'yan, ano nakikita niyo diyan? Bago niyo pababain 'yan sa lower time frame. Kung wala kang idea or hindi mo pa 'to nare-review or hindi mo pa na-o-open yung market nito sa 15 minutes, 45 minutes, 30 minutes, then wala ka talagang idea. Kaya siya backtest kasi inaaral mo pa lang siya. Kumbaga wala ka pang idea, ino-open mo pa lang yung, bubble dito, yung picture. Ngayon eto naman for this one, what confirmation will you apply for front test? Ibig sabihin kung ano yung natutunan mo dito sa backtest,
puwede mo na siyang aralin sa front test and i-practice na i-practice. So again, ano mauuna dun? Mauuna dun eto, yung strategy. 'Di ba kasi connected 'to, eh. May nagtanong sa akin sabi niya, "Ano yung tamang entry at tamang SL and tamang take profit?" Ngayon makukuha mo yun kung meron kang specific strategy na sinusunod. For example, ito yung specific strategy natin, support and resistance. Then confirmation mo, hammer, Fibonacci, and order block. Ngayon ibig sabihin, ito yung bubble mo, hahanapin mo 'tong bubble mo for backtest. Hahanapin mo siya dito, hahanapin mo siya dito. Hindi mo siya ipipilit, hahanapin mo siya. Para ma-refine mo yung bubble na 'to or yung systematic strategy na 'to. Ngayon, let's say itong bubble na 'to for backtest, hinimay mo siya, specific, lalabas ka ngayon for front test para ma-test kung ano pa yung laman ng bubble na yon. I hope nage-gets niyo. Bibigyan ko kayo ng last example.